Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Batang Maynila to, it's congratulations po sa FPJ's Batang Quiapo. Batang Quiapo sets a new record high on its second season opener. The action series logged 478,297 concurrent viewers. Grabe. Yung nanood nung kanilang Monday night second season opening episode ay nakapagtala ng 478,297 concurrent viewers. Ang galing, congrats. Ganito yung yung mga dapat na pinapanood natin, ganito dapat yung pinapalakpakan natin. Ganito dapat yung mga tinatangkilik natin. Hindi yung programa na panay kabastusan. Ito, maraming magtatanong, akala ko magalit ka sa ABS-CBN. Nako, hindi po akong galit sa ABS-CBN. Alam niyo, pinagtanggol ko pa nga ABS-CBN laban doon sa mga tulongges na pumatay dito sa prangkisa. Kasi para sa akin, political yung pagkakaalis ng ABS-CBN. Yung pagtanggal ng kanilang prangkisa, para sa akin, political yan. Marami silang sinasabing dahilan, pero para sa akin, political yan. Siyempre, galit yung presidente. Mismo naman na presidente nagsabi, galit ako dyan, hindi ko kayo bibigyan ng prangkisa. So doon pa lang, talagang politika na yung pagkakatanggal ng prangkisa ng ABS-CBN. Kaya pinaglaban natin yan. Hindi ako pabor sa pagtanggal ng prangkisa ng ABS-CBN. Kaya hindi ako galit sa ABS-CBN. Kaya may nagtatanong, bakit galit ka sa It's Showtime? Bakit porke galit ka ba sa It's Showtime? Galit ka na sa ABS-CBN? Sa hindi ako galit sa It's Showtime. Alam nyo ito, sabihin ko na sa inyo, hindi ko lang gusto yung pinaggagawa ni Visceral. Yun lang po ang problema dyan Yung programa as a whole, maganda po yung It's Showtime. Kaya lang, yung mga host dyan, lalong-lalo na si Visceral, ganyan po kasang style niyan. Medyo may kabastusan yung kanyang mga banat dyan Hindi ka ba pwedeng mag-comedy na na hindi bastos? Kasi anong nangyayari, parang ginagawa niyang parang alam mo yung comedy bar. Hindi naman comedy bar yung It's Showtime Noon time show yan wholesome yan Kaso ang ginagawa nito ni Visceral, ginagawa niyang comedy bar. Ewan ko lang kung bakit yung iba tuwan-tuwa dito. Dapat, ewan ko lang, siguro nanonood sila ng comedy bar, kaya akala nila every time na pinapalabas itong It's Showtime sa tanghali, akala nila comedy bar. Diyan po nagagalit ang karamihan sa mga tao. At diyan po ako nagagalit. Hindi ko po talaga gusto yung style ni Visceral. Hindi po ako galit sa It's Showtime. At dahil dito kay Visceral, ginagawa niya, pati yung ibang mga host dyan sa It's Showtime, parang natututo na rin ng kabastusan kasi sabi nga nila, di ba si Visceral ang nagdadala ng It's Showtime. So yung iba, gumagaya na rin. Baka siguro gusto nilang sumikat, kaya yung style ni Visceral, ginagaya nila. Pero kung tutusin, ang daming galit na tao sa ganyang style. Si Kim Chiu, kung ano-ano na rin ang lumalabas sa bibig. Pati si Bong Navarro. At eto namang si Jong Hilario na sinasabing public servant ko kasi konsehal ito konsehal, hindi ko alam kung saan ang opisina nito. Sa mga opisina ni Jong Hilario, diyan pa sa sa Showtime. Kasi imbis na ginagawa niya yung trabaho niya sa konseho, laging nandyan sa It's Showtime. So ano ba to? Sayang yung sinasahod sa'yo ng Makati, taga Makati to sayang yung sinasahod mo. Kasi hindi mo naman inaayos trabaho mo, lagi ka nandyan sa Showtime. Diba? So, ito lang, gusto ko lang liwanagin. Hindi po ako galit sa sa It's Showtime at hindi po ako galit sa ABS-CBN. Ayusin nyo lang yung ayusin nyo lang yung ginagawa ninyo. Ayusin nyo lang yung show ninyo. Tingnan nyo itong Batang Quiapo. Grabe, 478,297 ang concurrent viewers.
pinapanood dito ng mga tao at tayo, kahit galit tayo dun sa ginagawa ni Vice, hindi tayo galit dito kasi iba naman ang Batang Quiapo, iba si Coco Martin kay Vice ganda. Tingnan niyo mga kababayan, bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung itong Batang Quiapo ay na-issue dun sa Muslim, kasi nagpalabas sila ng isang episode na kung saan nasaktan yung mga kapatid nating mga Muslim. Sabi nila hindi naman daw masasamang tao ang mga Muslim kasi dun sa episode parang lumabas ganun. So ano ba ginawa ni Coco Martin? Nagyabang ba si Coco Martin? Nagmatigas ba? Nagparinig ba si Coco Martin doon sa mga kapatid nating Muslim? Hindi. Anong ginawa niya? Pumunta siya kay Senator Robin Padilla. Anong ginawa niya sa harapan ni Senator Robin Padilla? Humingi siya ng paumanhin doon sa mga nasaktan niyang mga kapatid na Muslim. Kasi representative ng Muslim itong si Senator Robin lumapit siya ron, humingi siya ng paumanhin at hindi nila sinasadya yung nangyari. Yan si Coco Martin. Ibang-iba dito kay Visceral. Na imbis na tanggapin yung pagkanyang pagkakamali, panay pa ang tirada, panay ang parinig. Kaya ka nadidemanda tuloy Criminal case tuloy ang hinaharap mo ngayon. Imbis na suspended ka lang, suspended itong It's Showtime, pati nga mga ibang kasama mo dyan, dinamay mo pa. Dapat si Ion Perez lang, saka itong si Visceral lang na dyan na suspended pero hindi naman ganoon ang MTRCB. Hindi naman personal ang banat ng MTRCB. Kung bibigyan ka ng suspension, hindi dahil personal etong desisyon na ito. Alam nyo ba kung bakit sinuspend itong It's Showtime? Kasi maraming mga panatiko hindi nila naiintindihan kung bakit na suspindi ang It's Showtime. Akala kasi nila pinag-iinitan itong si Vice ganda. Akala kasi nila pinag-iinitan ng MTRCB itong It's Showtime. Akala kasi nila gusto nga talagang tanggalin itong It's Showtime dahil yung E80, nandun yung tatay ni MTRCB Chairperson Lala Soto. So, ganun yung iniisip na itong mga utak na itong mga tulonggis na mga panatiko ng It's Showtime. Hindi po yun ang dahilan, kaya sinuspindi itong It's Showtime. Nakakalungkot lang ito kasi itong MTRCB, hindi nila pwedeng suspend yung mga host. Hindi po nila hawak ang mga host. Kung pwede nga lang, di sila na lang. Kaso hindi nila hawak ang mga host Pwede nilang bigyan ng suspension ng penalty yung show mismo. At dapat itong pamunuan ng ABS-CBN, kung sino mang umahawak ng It's Showtime, dapat sila ang kumilos para bigyan ng penalty etong host ng It's Showtime. Kaso parang nangyayari, imbis na bigyan ng penalty, parang kinukonsinti pa Hindi ko alam kung totoo pero parang feeling ng mga tao, kinukonsinti ninyo etong si Visceral. Sa totoo lang, marami nagsasabi, ang malas dyan sa ABS-CBN ay itong si Visceral. Bakit mabilib na bilib kayo kay Visceral? Yan si Visceral, ang malas dyan, sabi nga nung iba sabi ng ibang vlogger, nagsimula yan dahil kinalaban ni Visceral itong si Kibuloy. Nagkaroon ng kantiyan ng salitaan itong si Pacquiao, itong si Pastor Apollo, si Kibuloy. Pacquiao po yun hindi ko siya binumura. PACQ, Pacquiao, Pastor Apollo, si Kibuloy. Nagkasagutan sila sabi tuloy ni Kibuloy, tingnan natin. Anong nangyari? Hindi lang yung batang probinsyano ang nawala. Ang nawala, ABS-CBN. Dahil daw yan ang pasimuno niya si Visceral Tapos ngayon It's Showtime. Kaya ako hindi ko talaga maintindihan itong mga panatiko na to. Ba't bilib na bilib dito kay Visceral? Si Visceral nga may kagagawan kaya nagkakaganyan ng ABS-CBN. Nadamay pa yung mga empleyado dyan sa ABS-CBN kung sakaling matuluyan itong suspension. Dahil kay Visceral. Tapos pinagtatanggol nyo pa si Visceral. Tingnan nyo maigi. Wala na Ano ba kayo, na-hypnotize na ba kayo ni Visceral?
Eto, ano ba? Bakit ba sinuspinde ang It's Showtime? Ang dahilan talaga, ito mismo galing kay kay Manila Representative o 6th District Congressman Dr. Bienvenido Abante. Ito yung dahilan, itanim nyo sa mga utak ninyo. Ang MTRCB decision to suspend noontime variety show It's Showtime for airing 12 days was only aimed. Pag sinabing only, ito lang ang nag-iisang dahilan. Only aimed at protecting children from indecency. Yun lang yung dahilan. Hindi dahil tatay niya si Tito Soto, galit siya sa It's Showtime kasi nga kasabay yan ng E80. Pinag-iinitan itong si Mais Ganda. Hindi yun ang dahilan. Huwag kayo maniniwala doon, niloloko lang kayo ni Biseral. Ang dahilan, pinoprotektahan lang ng MTRCB yung mga anak ninyo. Kung wala kayong mga anak, yung mga siguro pamangkin ninyo, pinoprotektahan lang ng MTRCB yan. Kasi ang ginagawa nitong mga tulongis na may kagagawan yan, iniiwas sila yung sarili nila at pinaniniwala kayo na wala silang kasalanan, na dapat nyo sila ipagtanggol, pero ang totoo, alam niya yan sa sarili niya, bastos siya. Pinoprotektahan lang yung mga anak ninyo, pamangkin ninyo, yung mga bata. Ayun po yung dahilan yan kaya isususpend ang It's Showtime. Lawakan nyo yung mga utak ninyo. Huwag kayong basta-basta maniniwala dyan kay Biseral. Ayun po yung dahilan. Hindi kung ano-ano. Sana maging maliwanag hindi ako galit sa ABS-CBN, hindi ako galit sa It's Showtime. Sabi ko nga sa inyo, ito, si Madam Lenny, kapag tumakbo yan, suportahan ko yan. Ayusin nyo yung show ninyo. Gawin nyo katulad ng ginagawa nitong Batang Quiapo, ni Coco Martin. Kaya nga congratulations dito kay Coco Martin. Grabe, 478,297 all-time high concurrent viewers noong kanilang opening episode dun sa kanilang second season. Sa mga fans ng ABS-CBN, dito na lang kayo manood. Marami pa kayong matututunan kaysa puro kabastusan ng matutunan ninyo. Sa totoo lang. At kay MTRCB Chairperson Lala Soto, Mama, congratulations Patuloy nyo lang gawin yung inyong trabaho. At alam ko naman na pinipilit ninyong maging makatarungan sa inyong mga desisyon dyan sa MTRCB. Hindi po lahat ng desisyon nyo, syempre magugustuhan ng tao. Meron po kasi mga tulongges na mga panatiko. Pero alam ko naman, ginagawa nyo lahat para maging tama. Pinipilit yung maging tama ang inyong mga desisyon dyan sa MTRCB. So, congratulations po sa inyong grupo. Job well done po. Kasi ang dami sumusuporta sa inyo mga Christian groups. Etong kaklasiko, si RJ Abellana, na miyembro nung isang grupo na sa social media, media ba yun? Basta social media group sila na kumakalaban sa mga sa mga katiwalian sa gobyerno. At ito, lumalaban din sila sa mga tulongges na imbis na maging halimbawa, nagiging nagiging pasaway. Imbis na kakitaan ng mabuti, pinapakita pa kabastusan. So maraming sumusuporta sa inyo kay Madam Chair Lala Soto. Tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy lang. Level lang. Alright, so yun lang po. Ingat po tayong lahat. God bless.